Okay, so good afternoon everyone. Good afternoon, sir. So for today's task, I'll going to demonstrate the Caesar zipper, the problem one. So first, what is Caesar zipper? Caesar zipper is a function implement of the Caesar zip, a simple encryption technique where each letter in the printed text is shifted a certain number of places down or up of the alphabet. So, yun daw zipper na Caesar zipper na function is yung paano siya, halimbawa yung A ay halimbawa yung A, pag A yung magsiship siya ng isa, halimbawa ship 1 siya, so magiging B na siya. So, i-demonstrate ko kung paano siya ginawa. So, una, gagawa lang tayo ng function. So, pwede tayong gumawa na kahit anong uri ng variable na pwede nating magamit. So, dito, gagamit lang ako ng Caesar na function na variable. Tapos, maglagay ako ng parameter sa loob ng kanyang function. So dito, maglagay ako ng tatlong parameter. Pangalanan ko lang siya ng text, shift, at saka yung sa decrypt niya, which is boolean siya. Gagawin natin siyang false. Equals na lang siya ng false. Note guys, pag gagawa tayo ng false, is dapat yung F is naka-capital letter siya. Kasi pag naka-small letter siya, sa Python is error na yan siya. So, wag natin, pag gumawa tayo ng function, wag natin kakaligtaan na maglagay tayo ng indentation. So dito maglagay lang ako ng variable na result, which is equivalensya ng mag-equivalensya ng empty string. So sa baba ng ating result, ng ating variable na result is kailangan natin gumawa ng for loop para matitrace yung kung ano yung nasa loob ng ating text. So dito gagawa tayo ng char na variable para magre-replace siya sa variable na text. Tapos dapat pag gagawa tayo ng for loop, ganun din sa gaya ng paggawa natin ng function dito sa taas. Hindi natin kakaligtaan yung indentation. Kasi pag lumagpas tayo dito banda, so mag-error na yan siya. So sa loob ng ating for loop is gagawa din tayo ng ating conditional statement. So sa ating conditional statement, if char dot equal is alpha. Yan. Is alpha means yung alphabetical characters, meaning A hanggang Z. So hindi siya pwede number or integer. So pag gagawa tayo ng if statement, for loop, or function, wag natin kakaligtaan itong dalawang tuldok. As yan, internal variable na base tas oh no, sorry guys, mali. Mali pala siya. Ilalagay mo natin itong ating character kasi dito nagde-declare naman tayo dito ng character na papalit ng ating text. So dito i-repeat lang natin siya sa loob ng
ating char character or char uh, word, dapat ipasok lang din yan sa isa pang parenthesis, open parenthesis. Ayan. Tignan na natin, baka magkamali tayo ng syntax. Yan. Char, then so guys, tingnan ko lang yung ano, baka mag-error tayo. Ay. Wala diri imong mga anak. So continue tayo guys. So dito lagay tayo ng base plus shift. Guys, kindly correct me if may nagkamali ako sa ating syntax. Okay. Is or- Na, dili wala. Okay. Mali. Yun, mali talaga. Mali siya. Sorry guys. Dapat dito sa okay na pala yun kanina. Or then i-identify niya dito sa line na to, i-identify niya if yung ating yung ating character if capital letter or small letter siya. So, dito. Child is upper. Then yan. Else itong ORD guys, bali built-in na yan siya dyan sa Python. Isa siyang uri ng method na sinusunod pag gagawa tayo ng Caesar zipper na function. So ganyan talaga yan sa para madaling ma-identify ng ating computer kung ano yung gusto nating ipagawa sa kanya. So itong paggawa ng ating variable is depende na lang yan sa atin. So pwede kahit ano basta hindi katulad ng ng mga for ganyan or if na mga character. Bawal yan sa gamitin sa paggawa ng ating variable. So maglagay na tayo yan. Lagyan na natin siya ng value. Yung kanina. Tapos and then char. Then minus. I-minus natin siya sa base natin. Itong base natin dito. Ito. Tapos dito sa line na to, kailangan din tayo gumawa ng kailangan tayo gumawa ng isang modulus na 26 kasi yung alphabet natin is 26 na letters siya. Kaya para ma-identify natin yung number, kailangan natin gumawa ng modulus. Yan, modulus 26. Plus base. Yan. Bali, paulit-ulit na lang to siya guys. Tapos dito sa baba, kailangan natin gumawa ulit ng result para sa pag-print natin mamaya. Result na variable yan siya. So, pwede rin kahit anong pwede gamitin mo dyan. Tapos equal then
i-copy lang natin to kasi ito yung equivalent ng ating result. So pag maggawa tayo ng dito na tayo sa ating else. So yung else natin make sure lang natin na hindi siya nakalagay dito. Dapat dito naka-outer yung indentation niya. Kasi pag nakapaloob siya, pag-error na yan siya agad. Then iulit na natin to siya. Dito sa baba. Ayan. Result, then i-plus na natin siya. Plus dot equals character. So dito, itong result natin is ito yung value niya. Tapos itong result, ito lang value niya is ipa-plus na natin dito sa ating character, which is yung dito sa mga yung ating sa mga alphabetical natin. Tapos dito malagay natin yung para ma-print natin siya, para ma-declare natin yung kanyang value is maglagay tayo ng return value. So ibig sabihin, i-return na natin to siya. Itong return at saka yung print is almost the same lang yan sila. Pero yung pinagkaiba nila is kaya ito siya ma-remember niya kung hindi siya tatawagin, hindi siya magpi-print. Magsi-save lang sa kanyang memory yung mga value sa loob. Yung sa print is pag sanabi mong print, so mapiprint na yan sa agad. So dito gagawa tayo ulit ng plaintext natin. So dito magde-declare tayo ng plaintext natin kung ano yung text na gusto natin na i-decrypt or i-encrypt natin. So dito maglagay tayo ng ating string yung gagawin natin. So halimbawa gawa tayo ng I love TCC. Yan. Note guys, yung encryption ng capital letter at saka small letters is magkaiba siya. Hindi siya magkapareho ng equivalent sa kanyang encryption or sa kanyang decryption. So dito, para mas simple lang, gagawa lang tayo ng small letter lang yung gagawin natin. Yan. Tapos dito sa baba, dito sa itong shape variables na ito siyang parameter yan siya na nanggaling dito. Parameter yan siya. Tapos tayo na yung kumbaga sa user na yung bahala kung anong yung talon na kanyang gagawin. Halimbawa, pag 2 yung inilagay ko dito, so 2 yan siya, tapos dito yung 2 yan siya, tapos halimbawa yung letter dito is A. So yung A, matik na yun magiging C kasi ito siya A, B, C. So mag-jump lang siya ng 2 beses. So dito, itong I, so expected na yung pangatlong kasunod ng I. So yun na yung magiging value niya. So dito gagawa lang tayo, mag-sample lang tayo ng 1 lang para mas simple. So tawagan natin itong gawa ulit tayo ng variable na zipper text. Okay. Yan. Then i-call lang natin itong ating parameter dito sa taas. Yan. Then ito yung gagawin natin sa kasi ito yung natin ito yung
Ito yung variable natin dito sa I love TCC. Yan. At saka yung ship niya, ibig sabihin yung 1. Yan. So, i-close na natin yung ating parenthesis. So dito, mag-print na tayo ng print na tayo ng ating encrypted. So, print lang natin. Kasi gumawa naman tayo ng return dito. So, dito, kailangan i-print na lang natin yun siya. Yan. Halimbawa, yan. String lang tayo dyan. Encrypted. Ito siyang encrypted. Label lang to siya para malaman natin na yung natin, yung inilagay natin na letter is encrypted na siya. Yan. Tapos, i-call na natin itong zipper text natin dito. Kasi ito yung value ng ating Ito natin, lagay natin sa loob. Bali, step by step lang yan siya. Kailangan natin gumawa ng process dito, mula dito hanggang sa ibaba, step by step para gawa natin yung pag-encrypt ng ating character. So, yan na. So, try natin i-run. Meron tayong invalid syntax. Wait. Mayroon tayong error dito banda. Character. Yun. Okay. Ito daw mali dito eh. Yun, mali yung dapat hindi sa char. Kasi mag-error yan. So, yan. Save natin. Meron ulit. Shift this record this. Ayo. Okay. Yan. Lagay na natin ito. Kulang tayo dito. Yun, may comma. Forgot comma. Dito. Forgot na natin yung comma. Yan. Save na natin. Yun. Wait. Okay. Ito palang pangalan ng ating function is hindi natin nalagay dito. Kailangan para natin siyang ilagay dito sa taas. Yan. So, zipper. Yun. Try natin i-run ulit. So, yun guys. So, yung I natin is, so of course, yung kasunod ng ating I is J. So, kung ano yung space na inilagay dito, so mag-space din yan siya. Kaya usually yung mga password na yung mga password usually naglalagay ng space kasi nabibigyang clue yung yung mga may threat siya pag magbibigay ka ng clue sa iyong ginagawang mga syntax. So sa pag-decrypt naman guys is yung decrypt is pabaliktad lang siya. Halimbawa yung encrypt natin is pa right siya, pakanan siya. So yung naman yung sa decryption naman is pakaliwa naman siya. So dito para maglagay tayo ng sample, bigay tayo ng halimbawa. So dito para mas maintindihan natin yung pangalan natin siya ng decrypted text. Yan, decrypted text.
Lagyan natin para dalawang word siya. Yan. So, ganun pa rin. Dito sa dito yung sa pag-decrypt natin dito, pag dito siya, kaya siya na-encrypt. Kung nagtaka kayo, bakit na-encrypt siya? Wala namang nakalagay na encrypt dyan. Kasi yung decrypt natin dito, nag-false kasi siya eh. Yan. False kasi siya. So, para ma-decrypt natin siya. So, ibig sabihin, yung dalawa lang man yung boolean. So, ibig sabihin, ito-true lang natin yung decrypt natin. So, pagkakagumawa tayo ng ang variable, ito, mayroon tayong yan, text, yan, ito, gawa tayo ng kailangan nating iulit itong kasi same lang mayan sila halos same lang sila ng syntax, pero magkaiba lang ang sa decrypt natin is naka-true yung decrypt natin na parameter. So, yun, copy lang natin siya. Yan, copy lang natin siya. Then, ito, hypertext siya. Hindi siya dapat plain text. Yan. And then shift, then itong decrypt is copy lang natin siya kasi kailangan natin siyang i-true yung value niya. Ito. So note guys, pag gumawa tayo gaya kanina na yung mga comma, wag natin yung kalimutan kasi kahit maliit lang yan is magre-return pa rin siya ng error pag nagkamali kayo. So ganoon pa din gaya ng false natin na dapat capital letter yung starting letter niya is dapat ganun din sa true para hindi siya mag-error. So yan. So i-print din natin siya. Yan. I-copy lang natin to sa taas. Kasi same lang mayan sila. Yan. Natin task dito, lagyan natin siya ng decrypt para mayroon siyang label. Tas ito copy lang natin tong kanyang variable dito, tas ilagay natin dito sa ating print. Yan, bali mayroon din sa pattern dito ganyan. Yan. Parang pa-zigzag lang ang pattern ng ating ng ating syntax ng ating Python na program. So yan, try natin kung magdi-decrypt pa siya. Save lang natin, tapos i-run natin. Yan guys, so yan, baliktad na. So pabaliktad na naman siya. Ibig sabihin pakaliwa naman yung pagja-jump ng ating sa ating decrypt. So pagka halimbawa gawa tayo ng iba. Try natin kung mag-run ba talaga siya. Halimbawa, lalagay tayo dito ng password. Yan. Sira na natin. So yan guys. So yan. So kung halimbawa dito is so malaman mo talaga na magra-run siya. Halimbawa kasi functional talaga siya kasi dito may SS dito. Tapos dito repeated din yung sa kanyang decrypt encrypted niya. Yan, mayroon ding TT at saka UU. Yun. So functional siya guys. So yun lang. So proceed na tayo sa problem 2. Thank you so much. Okay, so guys, any question? So may tanong ako. Anong ibig sabihin ng shift yun ang equals 1? Yun. Okay. For a while, kasi lubat yung laptop ko. Saksak ko muna siya. Okay. Yan. So, dito sa ating shift is dito, di ba naglagay tayo ng ating shift sa itong shift natin is nilagay natin dito sa ating parameter. Yan, dito sa taas. So, ibig sabihin, kailangan natin siyang tawagin at lagyan natin ng value. Kasi diyan siya sa taas, wala pa siyang value diyan sa taas. So, lagyan natin siya ng value dito sa baba. Sa baba. Ito sa ating kanyang value, optional lang siya. Kung halimbawa, gagawin mo siyang kung i-estimate mo na gusto mo yung A magiging C, so lagyan mo siya ng 2. So starting yung A 0 yan siya, yung A kasi yung index natin magsisimula yan yung array natin magsisimula siya sa 0.
is, halimbawa, A, B, then C. Yan. Lipat, bali-palitan natin siya ng ano. Yan. Taas. Ay, no. Wait saglit. Bali-palitan natin siya ng ano. Yan. Palitan siya. So, pagka halimbawa, yung A gusto mo magiging C, so i-estimate mo lang siya kung pang ilang letter yung C sa alphabet. So magbilang ka kaya magsisimula ka sa 1 sa A, yun, A at saka B. So at saka C. So pag irara natin siya, try natin ng 1. Yan. O ng 2. So pag irara natin siya, yun, magiging 2 na siya. Magiging C na pala. Yan, dito sa baba. Okay. So, pinaka-depende na lang yan sa'yo kung paano mo siya, anong number ang ilagay mo dito, kung anong, pang ilang talon mo gusto. Okay. So, yan lang. So, another question. Ano ang pagkakaiba ng encrypted sa decrypted? So, yung ating, yung encrypted is, kung mag-hide siya ng true value ng ating word. Halimbawa, itong I love TCC. So, ganyan, mararambol na to siya. So, yan. Lagyan natin ng 5. Yan. Sira na lang natin. So, maging ganito siya. Tapos, pag sa decrypted naman is, ma-reveal yung true na value niya. Halimbawa, dito sa ating I love TCC, yung encrypted niya is ganito. So, sa decrypted naman is uulit yung yung I love TCC. Pero dito sa ating result is medyo mayroong mali tayo dito sa ating syntax. Pero sa totoo talaga itong decrypted is mare-reverse siya. So kung ano yung original na word niya, yun yung babalik sa sa decrypt. So yun lang, thank you. Okay, thank you. So good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. For the problem 2, so the question is, we're going to create a function named compute final grade that takes 3 arguments, which is the attendance, quizzes, and task performance. So let's say the final grade is based on these weights: attendance for 20%, quizzes for 50%, and task performance for 30%. So within the function, calculate a final grade using these weights and provide scores. Use a return statement to return the final grade. Additionally, include logic to determine a pass final grade is greater than or equal to 75 or fail remark. Print a message that display the final grade along with the corresponding pass fail remarks. So in our question is, we're going to write the function of compute final grade, which is here. So the argument is we have the attendance, the quizzes, and task performance. So based on the weights of these 3 arguments, is we have the attendance weight for 0.2 or 20, or this is equivalent to 20%. So we also have quizzes weight, which is 0.5 or equivalent to 50%. So we have the task performance weight is equal to 0.3 or equivalent to 30%. So sabi sa problem na binigay sa problem 2 is, based in the weights of these 3 arguments is, ma-determine natin kung ano ang final grade ng
let's say it's a student. So first, we are going to calculate the scores by weight. So the problem says na we will provide the scores or the scores for the attendance, quizzes, scores, and task performance scores. So as for that, we have the attendance which is equivalent to 100. So let's say 100 for attendance. Sorry. So attendance scores will be calculated by attendance times attendance weight. So the quiz score is will be equivalent coming from the quiz of wait lang. Coming from the quiz average. Wait, quiz no, this is not quiz average. So we have the quiz average times quizzes weight. So in our task performance scores is we have the task performance times the task performance weight. So upon calculating the final grade is we have the final grade is equal to final score plus quiz score plus task performance. So here is a cue. So upon calculating this final grade is we have the attendance score which is here, and the value of the attendance score will be coming from the attendance times attendance weight. So we have the attendance which is, so we have the sample value, so we have the attendance is equal to 100. So this is where we're going to put 100 in our final grade calculation. So plus quiz score, which is quiz score is equal to quiz average. This is not quiz average. It's going to say this is quizzes. The value, right, this is the value for the quizzes. So we have the 100 plus quiz scores. If we have the quiz, we have the 75. I know, I'm sorry. Sorry again. So, sorry guys. So, again, you have the attendance score, which is equivalent to attendance times attendance weight. So we have the attendance, which is here, equivalent to 100 times. We're going to times it to multiply it to 20%. So we have 100 times 0.2 or equivalent to 20% is we have 20 is equivalent to 20. Last quiz score, which is coming from the quiz is 75. 75 here. So 75 times quiz weight, which is quiz weight is equal to 50%, or in decimal places, we have the 0.5. So 75 times 0.5. So we have 37. So 37.5 ang value ng quiz score natin. So we also have task performance score, which is here. So upon calculating the value of task performance score is we have task performance, which is equivalent to 75 in our sample values. So 75 times task performance weight, which is equivalent to 0.3 or 30% times 0.3 is equivalent to 22.5. So the value of this is equal to 20 plus 37.5 plus 22.5 is equal to 80. So our final grade, so the value of final grade will be 80. So upon determining if the 80 or the final grade are pass or fail, we're going to use the logic, or we have the if else statements. So if final grade, which is here final grade is final grade is greater than or equal to 75, that will be the remarks of pass. So else
else it is lower than 75 or 75 below, the remarks will be failed. So, as for that, we're going to return the final grade and the remarks. So, final grade remarks, compute final grade, this is the one, ito yung i-return natin. So, we're going to print the final grade, the final grade, and the remarks. So, here. The final grade is 80. So, 80, check. So, kung magtatanong kayo bakit ang ginagawa ng zero dyan, it is big float. So, our remark is pass. That's all. And that's all for the problem 2. Question, clarifications? None. Thank you.